Sa loob ng maraming taon, isa sa pinakamalaking kahinaan ng Pilipinas ay ang kakulangan sa modernong ground-based air defense system. Ngunit ngayon, tila papasok na tayo sa isang bagong yugto ng modernization. At ang mas nakakagulat, dalawang pinakamalalakas na kaalyado ng Pilipinas sa Asya ang tila maglalaban para sa iisang proyekto. Sa isang panig ay ang South Korea, na dala ang kanilang KM-SAM-2, isang air defense system na unti-unting nagiging isa sa pinakamalakas na alternatibo sa Patriot system. Sa kabilang panig naman ay ang Japan, na ngayon ay mas agresibo nang nag-aalok ng kanilang Type 03 Chusamkai matapos luwagan ang kanilang pulisya sa defense exports. Kung dati ay halos Western countries lang ang pagpipilian ng Pilipinas, ngayon ay tila may bagong kompetisyon sa pagitan ng Seoul at Tokyo. Pero alin nga ba ang mas bagay sa pangangailangan ng Armed Forces of the Philippines? Mas malayo ba ang kayang abutin ng Japan? Mas mabilis ba ang missile ng South Korea? At alin ang mas praktikal kung ang layunin ay protektahan hindi lamang ang ating mga military bases kundi pati ang buong West Philippine Sea? Sa video na ito, paghahambingin natin ang dalawang air defense system at susuriin kung sino ang may mas malaking tsansa na maging susunod na shield ng Pilipinas. Habang patuloy ang pagtaas ng tensyon sa Indo-Pacific, lalong nagiging mahalaga para sa Pilipinas ang pagkakaroon ng sariling modernong air defense network. Sa kasalukuyan, mabilis na lumalawak ang kakayahan ng iba't ibang bansa sa paggamit ng fighter aircraft, cruise missiles, drones, at maging ballistic missiles. Dahil dito, hindi na sapat ang pagkakaroon lamang ng modernong barko at fighter jets. Kailangan ding magkaroon ng matibay na depensa sa lupa upang maprotektahan ang mga pangunahing airbase, naval base, command centers, at iba pang strategic facilities. Isa ito sa mga capability na matagal nang naispuna ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Re-Horizon Modernization Program. At dito pumapasok ang dalawang pangunahing kandidato. Ang una ay ang South Korea KM-SAM-2. Ang KM-SAM-2 ay produkto ng South Korean defense industry na idinisenyo bilang medium-range air defense system. Layunin nitong harangin ang mga fighter aircraft, helicopters, cruise missiles, drones, at maging ang ilang ballistic missiles habang nasa terminal phase ng kanilang pag-atake. Isa sa pinakamalaking lakas nito ay ang bilis ng interceptor missile. Umaabot ito sa humigit kumulang Mach 4.5 hanggang Mach 5. Sa madaling salita, napakabilis ng pagtugon nito laban sa mga paparating na banta. May engagement range itong hanggang 50 kilometro at kayang umatake sa target na nasa taas na humigit kumulang 15 hanggang 20 kilometro. Hindi lamang ito mabilis. Gumagamit din ito ng active radar homing seeker. Ibig sabihin, kapag nailunsad na ang missile, kaya nitong hanapin at sundan ang target gamit ang sarili nitong radar, kaya mas mataas ang posibilidad ng matagumpay na interception kahit mabilis ang target. Isa pang malaking bentahe ng KM-SAM-2 ay ang multifunction 3-dimensional X-band AESA radar nito. Ang radar na ito ay may kakayahang magbigay ng 360 degree na surveillance habang sabay-sabay na nagtatrack ng maraming target at nagga-guide ng maraming interceptor missiles. Sa panahon ngayon kung saan posible ang drone swarm attacks, napakahalaga ng kakayahang ito. Hindi lang iisang target ang kayang bantayan. Maraming target ang maaaring sabay-sabay na harapin. Bukod pa rito, patuloy na tumataas ang interes ng iba't ibang bansa sa KM-SAM-2 dahil mas mababa ang presyo nito kumpara sa ilang Western systems habang nananatiling mataas ang performance. Ngayon naman, tingnan natin ang Japan. Matapos baguhin ng Tokyo ang kanilang pulisya sa defense exports, mas aktibo na silang nakikipagtulungan sa iba't ibang partner countries. Isa sa mga sistemang maaaring ialok ay ang upgraded Type 03 Chusamkai. Kung pag-uusapan ang engagement range, may kalamangan ang upgraded Japanese system. Ayon sa mga available na impormasyon, umaabot ito sa humigit kumulang 60 hanggang 80 kilometro. Mas malayo ito kumpara sa 50 kilometrong engagement range ng KM-SAM-2. Sa usapin naman ng altitude, pareho silang may kakayahang harangin ang target hanggang humigit kumulang 20 kilometro. Bagamat mas mababa ang bilis ng Japanese interceptor na nasa paligid ng Mach 2.5, hindi ibig sabihin ito ay mahina ito. Idinisenyo ito upang mahusay na labanan ng mga fighter aircraft, drones, at cruise missiles. Gumagamit din ito ng inertial guidance, digital data link,
at active radar homing sa terminal phase. Sa madaling salita, fire and forget din ang kakayahan nito. Kapag nailunsad na ang missile, hindi na kailangan ng tuloy-tuloy na gabay mula sa launcher. Isa pa sa mga kahangahangang katangian ng Type 032 SAM Kai ay ang AESA radar nito. Ayon sa mga inilabas na impormasyon, kaya nitong mag-track ng hanggang 100 target habang maaari ring makipag-engage sa hanggang 12 target ng sabay-sabay. Napakalaking kakayahan nito kung sakaling magkaroon ng malawakang air attack. Isa pang mahalagang konsiderasyon ay ang deployment experience. Ang Type 032 SAM ay matagal nang ginagamit ng Japan's Self-Defense Forces at nakapwesto sa iba't ibang strategic islands na nakaharap sa East China Sea at iba pang sensitibong lugar. Ipinapakita nito ang mataas na antas ng tiwala ng Japan sa sarili nilang sistema. Samantala, ang South Korean KM-SAM-2 ay patuloy ring lumalawak ang deployment at nakilala bilang isa sa pinaka-epektibong medium-range air defense systems laban sa ballistic missile threat sa terminal phase. Kaya kung ikukumpara, may kanya-kanyang lakas ang dalawang sistema. Kung range ang pag-uusapan, lumalamang ang Japan. Kung interceptor speed, malinaw na nangunguna ang South Korea. Kung ballistic missile capability, tila mas malakas ang KM-SAM-2. Kung traditional aircraft, drones, at cruise missiles naman, napakataas din ang kakayahan ng Type 032 SAM Kai. Ngunit hindi lamang performance ang batayan sa pagpili. Kasama rin dito ang logistics, maintenance, interoperability, training, presyo, financing, transfer of technology, at pangmatagalang suporta. Sa puntong ito, may magandang relasyon ng Pilipinas sa parehong bansa. South Korea ang pangunahing supplier ng maraming modernong kagamitan ng AFP kabilang ang FA-50 fighter aircraft, Jose Rizal-class frigates, Miguel Malvar-class frigates, at iba pang defense projects. Dahil dito, maaaring magkaroon ng logistical advantage ang pagpili sa South Korean system dahil pamilyar na ang AFP sa kanilang defense industry. Sa kabilang banda, lalong lumalalim ang defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Kabilang dito ang Official Security Assistance, Reciprocal Access Agreement, at ang nalalapit na pagdating ng mga Japanese naval assets at iba pang kooperasyon sa maritime security. Kung sakaling piliin ang Japanese Air Defense System, maaari itong maging panibagong simbolo ng mas malalim na strategic partnership ng dalawang bansa. May isa pang tanong na madalas itanong ng mga defense observers. Pwede ba itong gamitin laban sa mga barko? Ang maikling sagot ay hindi yun ang pangunahing layunin ng dalawang sistemang ito. Parehong idinisenyo ang KM-SAM-2 at Type 032 SAM Kai bilang ground-based air defense systems. Ang pangunahing target nila ay mga aircraft, helicopters, drones, cruise missiles, at sa kaso ng KM-SAM-2, maging ilang ballistic missiles. Bagamat sa teorya ay maaaring may limitadong kakayahan laban sa surface targets depende sa sitwasyon, hindi sila kapalit ng dedicated anti-ship missile systems tulad ng BrahMos. Magkaiba ang kanilang misyon. Ang isa ay para sa air defense. Ang isa naman ay para sa coastal defense. Kung pagsasamahin ang dalawang capability na ito sa hinaharap, mas magiging matatag ang layered defense ng Pilipinas. Sa huli, hindi ito simpleng labanan ng South Korea laban sa Japan. Isa itong kompetisyon ng dalawang world-class defense industries na parehong handang suportahan ang modernization ng Pilipinas. Kung ang prioridad ay mas mabilis na interceptor at mas malakas na kakayahan laban sa ballistic missiles, maaaring lamang ang KM-SAM-2. Kung ang prioridad naman ay mas mahabang engagement range at napatunayang deployment sa mga strategic islands, maaaring maging malakas na kandidato ang Type 032 SAM Kai. Ano man ang piliin ng Pilipinas, isang bagay ang malinaw. Ang pagkakaroon ng modernong ground-based air defense system ay magiging isa sa pinakamahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating himpapawid, mga pangunahing base militar, at pambansang seguridad sa mga susunod na dekada. At kung tuluyang magsimula ang kompetisyon sa pagitan ng South Korea at Japan para sa proyektong ito, siguradong isa ito sa pinakamainit na defense acquisition na dapat nating bantayan.